Muna sa bagyo dahil magandang panahon na ang aasahan sa mga susunod na araw. Sa forecast ng Pag-asa, huling namataan na ang severe tropical storm Pipito sa kanluran ng Ilocos Norte sa labas na yan ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na itong makakaapekto sa bansa. Pero asahan ang maulap na panahon sa extreme northern Luzon dahil sa shear line at northeasterly surface wind flow. Posible rin ang mga mahihinang pag-ulan sa iba pang lugar sa bansa dahil naman po yan sa localized thunderstorms. Nilinaw naman ng Pag-asa na hindi unusual ang naranasang 4 na sunod-sunod na bagyo. Nangyari na rin daw kasi ito noong 2020 dahil daw ito sa mala La Nina na nakakaapekto sa panahon ng bansa. Sa gitna ng kalamidad, importanteng malaman kung nasa panganib ang kinatatayuan ng bawat tahanan at gusali. Maaari itong makita sa pamamagitan po ng Nationwide Operational Assessment of Hazards o mas kilala nga po bilang Project NOAA. Para mas maunawaan pa natin ito, magkakasama natin si Dr. Alfredo Mahar Lagmay, ang Executive Director ng UP Resilience Institute at Project NOAA. Magandang tanghali po, Doc. Salamat po sa oras. Hello, magandang tanghali din, Cheryl. Thank you for inviting. Opo, Doc, ito. Bigyan muna po nga natin ng background, yung mga kapatid natin, kung ano ang Project NOAA at paano po ito ma-access. Okay, bali ang Project NOAA, this used to be the flagship program of government, no? Started in 2012. And then it was adopted by the University of the Philippines, naging UP NOAA Center, which is the core component of the UP Resilience Institute. So lahat po ng mga nagawa natin noong simula noong 2012 ay naka-display mga hazard maps ng buong Pilipinas for landslides, storm surges, at saka yung mga floods. Although hindi pa kompleto yung floods, mga siguro 80%, 70 to 80%. Ayan, so merong website na isa yan sa mga mini-maintain ng Project NOAA as UP NOAA Center. At pwede nating tignan itong website na ito sa noaa.up.edu.ph. Okay. Ano po yung ulit makikita dito when we visit the website? Maliban po sa flood, sa pagbaha, yung mga flood-prone areas, ano po, Doc? Pero sabi niyo po, nasa 70 to 80% pa lamang po ninyong natatapos yon. Oo, bali hindi pa ko, no? So marami naman, 70 to 80%. At yung landslides ay surge ay 100% din. Storm Hello, surge. Cheryl? Opo, Doc, storm surge and landslides. Tama po ba, Doc? Yes, Cheryl. Opo, medyo may delay Tama lang, po Doc. yun. Again, merong mga high resolution storm surge hazard maps. Hello? Go ahead, Doc. Merong high resolution storm surge hazard maps, high resolution landslide hazard maps, pati high resolution, and merong risk na return period ng mga flood hazard maps. High resolution din ito for about 70 to 80% of the country. So para po sa isang ordinaryong Juan de la Cruz, para hindi po naman sila parang ano ba ibig sabihin ng hazard? Ano ba ang sinasabi? Paano po ba yung pinakamadaling maintindihan nila at paano sila makikinabang dito? Doc? Alright, susubukan po nating ayusin ang ating connection with Dr. Mahar Lagmay ng Project NOAA. Antabayanan niyo po yan mga kapatid dahil alam po natin na sunod-sunod yung naranasan po natin na bagyo. At least ito po, pag mas naintindihan nyo na itong Project NOAA, ay makatutulong ito para malaman nyo kung ano ang sitwasyon ng inyong lugar, kung nasa flood-prone area ba kayo, babahain ba kayo, magkaka-landslide ba sa inyong lugar. So ito po yung ilan sa pwedeng malaman o makita dito po sa Project NOAA. Again, we have Dr. Lagmay.
Dr. Mahar? Yes, Cheryl, Ayan, sorry okay. medyo Apo. yeah, okay. I hope you're hearing me well now. Yes, Maganda yes. yung audio. Okay, Apo. thank you. Okay, Doc, ulitin po natin para po sa isang ordinaryong mamamayan na si Juan de la Cruz, ano po ba ang pakinabang niyan sa atin, sa amin, kung kami po ay pupunta dyan sa website? Sige, ganito. Kapag ka merong sama ng panahon, nag-warning ang pag-asa na may bagyong parating, magdadala ito ng ulan at saka malakas na hangin, 'di ba? So, ano ba yung mangyayari kapag malakas ang ulan, nag-warning ang pag-asa? Ang mangyayari noon ay pwedeng magkabaha sa inyong lugar. Kapag malakas naman ng hangin, ay pwedeng magkaroon ng paggiba ng mga puno, no, babagsak, tapos yung mga yero matutuklap, pwedeng mamatay kayo diyan. Yung ulan, pwede rin magdulot ng landslide. Sa pag nagkaroon ng landslide, pwedeng may mamatay. Yung storm surge naman, dahil sa malakas na hangin, pwedeng mangyari. So, para malaman nyo kung ano ang gagawin kapag merong banta ng baha, landslide, storm surge, ay kailangan alam nyo din kung ano yung pwedeng mangyari, ano yung hazard doon sa inyong lugar. At mas higit pa, hindi lang yung baha doon sa inyong lugar, kung hindi saan yung pinakiligtas sa inyong lugar sa baha. So, saan kayo pupunta kung sakaling may panganib ng pagbaha o kaya panganib ng landslide o kaya storm surge. So, kaya napaka-importante ng hazard maps kasi sasabihin sa inyo kung yung bahay nyo ay ligtas o hindi ligtas. At kung hindi ito ligtas, saan kayo pupunta na magiging ligtas kayo at saka ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. So dito po ay, when we go to the website, Doc, ay makiklik namin dyan. Kunwari, ako'y taga Quezon City. So ikiklik ko yung Yes. Quezon City. Correct. Oo. So pagbukas nyo ng noa.up.edu.ph, tatanungin kayo. So umpisahan natin Sige po. sa simula po. Buksan po natin yung website. Okay? Pwede po ba natin i-live? Hindi. I am not sure. Can we do Wala, live? ano? Pwede. Okay, akala ko Opo. kasi magde-demo tayo. But anyway, pumunta kayo doon sa NOAA website, noaa.up.edu.ph. At tatanungin kayo doon yung kung gusto nyong malaman ang panganib sa inyong lugar. Pero naka-English siya. Know your neighborhood ang nakalagay. Tapos merong tab doon, tatanong sa inyo anong lugar ang gusto nyong tignan. At ilagay nyo lang yung address ninyo. Pag nilagay niyo yung address, doon makikita nyo yung resulta kung may panganib ng inyong lugar, may panganib sa inyong lugar, sa baha, landslide at storm surge. At hindi lang yon, papakita sa inyo yung mapa. At yung mapa na yon ay magsasabi sa inyo at makikita nyo yung inyong gusali. No? Pwede nyo makita yung gusali nyo, yung bahay nyo. Sasabihin sa inyo kung nasa baha nga siya o hindi kasi may larawan, no? May picture, may hazard map. At saka makikita nyo kung saan yung lugar na walang baha. Doon kayo pupunta para kayo ay ligtas. So yan, Doc, ay pwede ba yan magandang maging basihan pag malapit na or may paparating na bagyo? Mas maganda ngayon habang walang sama ng panahon, tinitignan na natin, 'di ba? Opo, Kung mayroong okay. panganib. Para kapag hindi yung last minute habang ganito na yung baha at nalulunod Yes, ka na, yes. tsaka mo palang titignan. Opo. So, pag merong warning na merong severe weather or may bagyong parating at mataas ang forecast ng ulan, tsaka yung landslide, sinasabi mag-ingat sa landslide at baha, tumingin na tayo ng mapa. Makikita mo doon kung yung iyong opisina, yung iyong bahay, yung eskwelahan ni Junior ay nasa panganib o hindi. At makikita mo dyan sa mapa na yan, ngayon, tingnan mo, hindi lahat pula, maraming puti. At yung mga puti na yon, yun yung mga lugar na dapat yung puntahan kung sakaling nagbabala ang mga government agencies na mayroong parating na bagyo. Ayun po, nakikita po namin ngayon, Doc, sa pinakikita natin sa mga kapatid natin. Okay, may kulay yellow, may color orange, and then I think red, Doc,
yung isa. Live na po ba yan? Live na po Opo, ba yan? opo, opo. O umpisahan po natin. Pumunta muna tayo dun sa website para let's start from the beginning. Sa very beginning po. noa.up.edu.ph. Okay, we're there po. Opo. But, Sige po, sige, ayan. Ma'am- Sige, paki-click po para start tayo, para doon tayo doon sa umpisang page. Okay. noa.up.edu.ph. ito, titingnan ko lang, Doc, yung aking taga Ayan na, dito. ayan na. Nilalagay na yata niya. noa.up. Okay, so Alright. sige, start po natin. But Doc, now we're here sa mismong mapa lang ng ating bansa. Pasensya na po, Doc, ha. Medyo ano kami ngayon sa big screen. So, nasa area na ako ng Know Your Hazard. Flooding ang nakalagay. Sige, i-click niyo po yung arrow dun sa yung arrow na nasa kaliwa nung Know Your Hazards para bumalik tayo. Oh, Yan. alright. Okay. Yan. Alright. Okay. Alright. Sige, i-type niyo, may nakalagay po diyan address ninyo, hindi ba? Ito nakalagay, Plaridel Diversion Road. Pwede niyong palitan yan. Palitan na lang. Pero, okay, Oo. medyo... Pwedeng palitan. Yung current location ninyo. Ito na lang. Yan. Current location Ayan. na kami. Lilipad yan, papunta dun sa inyong lugar. Parang yung connection ko ang ayaw lumipad. No. Ayan. Inaayos lang. Ayan po. Okay na ba? Malakas ba ang connection nyo po? Ayan. Medyo hindi pa po nag-upload, Doc, eh. But then anyway, may lumabas, meron kami sa map, Doc, nakalagay, may color yellow, orange, and red. So, Sige po, yung red ay napaka-mapanganib. Yung yellow po ay, ayan na, lumabas na yata. Huwag niyo pong clickin, Oo. lumabas na yung analysis eh. Okay, Doc, ha? Hinawakan niyo po kasi, kaya nag-ano siya. Ayaw kasi, Doc, ayan, it's loading, but medyo naghahang po kami. So anyway, when you say Sige po. it's yellow, orange, and red, ibig sabihin yan yung mga bahain na Mapanganib na area. lugar. Oo. At yung puti po Okay. ay pwede niyong puntahan kung sakaling merong banta Oh, ng okay. baha o landslide. Dito na lang ako, Doc, sa Okay. Kasi pupuntahan ko sa may bahagi ng Malolos tayo, Doc. Ito, nilalakihan ko na lang. Ito. Kasi bahain yan eh. Di ba, Doc? Ay, okay. Ito po sa Malolos so may mga areas. Oo, Cheryl, ang Opo. kagandahan kasi nung mapang yan, barangay level. Yes, oo nga, Kapag napansin ko i-zoom nga. level, i-zoom mo pa siya, Oo. lalabas yung mga gusali. Ayan, Doc, oh. Lumabas Talagang ba yung mga lumalabas. gusali? Oo, kulang na lang makita ko na yung Talagang, yes, may nakalagay. Holy Infant School of Santo Niño. Ganun siya kadetalye, no, Doc? Oo, tama. So, hindi lang yon. Makikita mo yung hazard. Yung hazard ay yung baha, landslide o storm surge. Makikita mo yung gusali, yung bahay mo. 3D kung gusto mo. Yes, yes. I-zoom yes. in mo ng i-zoom in. Okay? Tapos, the beauty of that is makikita mo yung mga lugar na walang panganib. Yun yung mga puti. Yun ang mas importante. Saan tayo pupunta kung sakaling sinabi ng pag-asa na merong sama ng panahon at malakas ang ulan na pwedeng mangyari dahil sa parating na bagyo o dahil may habagat. Okay. Medyo challenge lang, Doc, yung aming So, pinakamahalaga yung kulay puti dahil yun yung pinaka-safe na area. Yes, kasi the business of hazards mapping is not just to identify the hazards, kung hindi the safest places in your area to seek refuge para magkaroon ng saan ang evacuation na ligtas at saan ang mga sites for future development para kung dumating yung baha wala tayong dilubyo o disaster na pinag-uusapan.
Doc, sabi niyo kanina, nilaunch po ito in 2012 ng pamahalaan. But akala po ng marami ay na-shutdown po ito ng 2017. Pero ito po pinagpatuloy niyo nga po sa UP. Nakikita yung kahalagahan tsaka yung pakinabang ng ating bansa dito po sa ginagawa nyo sa UP. May coordination po ba ang pamahalaan sa inyo? Nakipag-ugnayan po ba para mas makatulong, para masabihan nga po yung mga kababayan natin? Dati kasi yung national ang scope namin eh. Ngayon LGU scope na lang nagiging national lang dahil nag-i-interview kayo yung mga media outfits sa radyo, sa TV. Pero more now ang focus namin ay sa mga local government units, ayan, so medyo hindi ganoon ka ang aming scale. Although yung Congress helps us, they continue to fund the University of the Philippines, which hosts the UP Resilience Institute and the NOAA Center. And we continue on developing innovative products, mga solutions to disaster risk reduction, na ito po, isa po dyan ay itong pinaliwanag natin na NOAA website kung saan nakikita yung mga baha, landslide at saka mga storm surge hazard maps na napaka-importante kasi kailangan po natin kapag may warning, alam natin yung tamang response. Pag wala tayong impormasyon, pag wala tayong hazard maps, hindi natin magagawa ang tamang response. So ang kumukuha po ng services nyo ay mga LGUs. But Yes don't po. you think it's time also for the national government para isang approach, di po ba? Maganda po sana yon. That is ideal. And we offer our help to the national government. These are innovative products. These are products that are time-honored. Nakapagsalba to ng maraming buhay nung nakaraang mga taon. Bumaba ang number of fatalities natin on average after na-implement ito sa NDRRMC from 1,000 to 1,250 per year to 250 per year on average na deaths. Malaking pagbaba po yan dahil sa paggamit ng teknolohiya at siyensya. At sana po ay tuloy-tuloy na gamitin ito ng national government. It's there for everybody, not just for government, but also for the Filipino people. So yung NDRRMC po, ngayon po ba ay may coordination po sa inyo na gagamit Meron po kaming MOU at kakasign lang ng MOU with the That's good. Office of Civil Defense to do some training and to do some research on ways to improve our disaster risk reduction efforts. And Yun po, meron naman po coordination with some sectors, so some agencies, pero mas maganda na kasi nga critical ang oras dahil yung mga dilubyo ay dumarating ng 10 oras, di ba? So kailangan mas madali tayo, mas mabilis ang paggamit natin ng teknolohiya, available naman ito para magamit din natin laban sa mga sakuna, laban sa mga disaster na nakakamatay. And this would be good kung sa mga eskwelahan din ay at least man lang dinadaanan po ito para ituro sa mga estudyante na we have this website para makita nila yung kahalagahan nitong website po na ito. Tama po yan. Kahit naman po, sabi sa UNDP report, ang mga local government units, 59.7% ng local government units ginagamit ang mga mapang yan. They are aware of the NOAA products, including all of those flood hazard maps. So malaki po yan. Sana po maging 100%, di ba? Yes. Kasi 1,634 cities and municipalities, kung 60% lang yon, yung remaining 40% ay hindi pa po ginagamit. Alam naman po natin na ang disaster ay pwedeng mangyari kahit anong sulok ng ating bansa. At maganda na simulan sa bawat tahanan, alam po natin. Para Tama to po take yan. time, di ba, na kahit na isang oras lang ay tignan ng buong pamilya na ito ang bahay natin. Kasi nga pwede namang i-zoom, makikita mismo yung bahay at makikita yung paligid, how safe yung nakapaligid po or yung environment ng isang tahanan. Pero
Doc, kung ito ay mas maganda kung talagang full support ang pamahalaan, what else can you do para po mas ma-improve itong Project NOAA kung may suporta sana ng pamahalaan at madagdagan o malagyan ng pondo? Ano pa yung pwedeng ma-develop? Ako, Cheryl, napakadami, no? Ang daming pwedeng matutunan na bago. Ang disasters, hindi tumitigil ang pag-aaral sa disasters. Kasi disasters unfold in many ways. At yung mga leksyon, yung mga lessons, only unravel when the disasters happen. So, continuous learning ito, hindi titigil ito. Kaya nga may disaster kasi nabulaga tayo at hindi natin naintindihan kung bakit nangyari 'yon, 'di ba? Bakit ano yung nagsurpresa sa atin. So inaalam natin 'yon. So para gawin ko na lang mas simple, no? Mas simple ang usapin dito doon sa tanong ninyo. Kung nakikita nyo yung mga bahay diyan relative to the flood threat or the flood hazard or the landslide hazard, pwede namin kung with more funds, no, with more support, hindi lang bahay ng tao ang makikita natin diyan, kung hindi bahay pati bahay ng manok. Maraming pong salamat, Dr. Alfredo Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute at Project NOAA. Magandang tanghali po, Doc.